Corcuera is a fifth-class island municipality in the province of Romblon. Community-based monitoring system survey results showed that about 60% of total constituency are living below poverty threshold. There are no big inland bodies of water in the island. Hence, most town folks only relied to rainwater for water consumption, while some opted to utilize the water from deep wells, dug wells, and hot springs. The said existing water sources are utilized by the town folks for everyday consumption and everyday use. However, most of the said sources are not fit for drinking. Some of the sources as well are seasonal. On March 15, 2012, the Local Poverty Reduction Action Team, headed by the local Chief Executive Mayor Attorney Rachel S.M. Banyares, discussed and deliberated the actual needs and concerns of the municipality. They recommended poverty alleviation projects under the bottom-up budgeting program of the national government. Among the top-ranked unmet needs as per data was the lack of access to potable water supply. Before the project, potable water was starting to get expensive as the local population increased. The residents were forced to buy potable water in plastic container from the neighboring municipality of Calatrava as high as 45 pesos per container. The poor could not afford this. Moreover, the incidence of waterborne diseases as well as the prevalence of malnutrition was on the rise as data would show. To address this problem, Mainit Spring was identified by LPRAD as the water source. The hot spring with a discharge of 0.785 liter per second never dries up even during summer. The water discharge is enough to provide drinking water to the 11,000 inhabitants. This difficulty of getting potable water from Mainit Spring posed a serious challenge to the local government. Several attempts were made to construct a water system with Mainit Spring as the source. However, all of these were discontinued due to lack of funds and for technical reasons. Funded under the bottom-up budgeting program with an allocation of 3 million pesos, actual construction for the initial phase started on April 8, 2013 and was completed on January 16, 2014. To ensure the supply of potable water for the island, the project was broken down to two phases. The first phase was the development of the water source, construction of 2 reservoirs, installation of pumps, and initially intended to serve Barangay Ambulong, San Agustin, Poblacion, and Takasan. On the same year, Corcuera became a recipient of the Seal of Good Local Governance. The municipality was awarded a performance challenge fund worth 1 million. The said amount was allocated for a 3-phase hybrid solar power supply to lessen electrical cost for water pumping and distribution. The project was also proposed as well for continued water supply because of the 8-hour electricity in the island. In 2014, the LGU secured another 3 million as BUB allocation for the expansion of the water project. This increased the service area to cover Barangay Mabini, Gintigiban, and San Vicente. In 2016, the National Anti-Poverty Commission gave Corcuera 11 million to ensure the whole island municipality will be fully served by the potable water project. Additional barangays included in the service area were Alegria, Gubon, Ilihan, Labnig, Mahaba,
Mangansag, San Roque, and Kulong-Kulong. To date, a total of 2,472 households are being served with the project under a Level 2 water distribution system. Tap stands have been installed in the barangays where the residents could fetch drinking water at a price of 5 pesos per 32-liter container. This was a substantial decline from the 45 pesos per container water from Calatrava before the advent of the project. This provided the residents of the service area equal and affordable access to potable water regardless of social standing. Financial data of the project operation shows that the project is not a financial burden to LGU. Receipts from water tariff in accordance with the ordinance are almost enough to cover for the project operating and administrative expenses, including repairs, maintenance and replacement, and capital expenditures. To augment the project's operating revenues and to improve the viability of the project, an additional activity, mineral water refilling, was included in its activities aside from water distribution. Water from Mainit Spring, which passed the quality test conducted by the DOST, is now sold and distributed by LGU. Data from RHU also indicates that there was a significant reduction in the incidence of waterborne diseases such as diarrhea and amoebiasis from the time the project started operating up to present. The participation of civil society through the representatives in the LPRAT was a best practice in people empowerment. The LPRAT members were present in every phase of the project implementation, from project identification, construction, monitoring, and evaluation. This ensured the pro-poor character of the Corcuera potable water supply project. I am really happy that at last, the potable water problem of Corcuera is now substantially resolved, remarked Mayor Attorney Rachel S.M. Banyares. Magpet derives its name from the word linupot, which means a place where people gather in fellowship to partake their pack lunch wrapped in banana leaves. An anonymous lexicographer inadvertently shortened the word to maupot, and later spelled into Magpet by a certain forester in his survey report. It means a place of stream of cool, fresh, and clean water, and now Magpet connotes the verdant lands of many waters. It is indeed blessed with God's abundance of nature, fertile soil, fresh air, fresh water with varieties of fishes, virgin forests with varieties of endangered species, fruits, vegetables, and all kinds of crops. These are some of the bounties of Magpet that we are so proud of. Water is our life, our environment, and our legacy. With this conviction, the local government unit of Magpet, headed by the local executive, has been its earnest desire to provide the basic services to its constituents, especially the need of safe and drinking water. Kini among barangay dunay 7 ka sityo o tanan jud nga sityo wala jud gitawag og potable drinking water. Kay tuon na mo panahon sunod-sunod ang pampatoy kay mapong doon sa pamangindos ng mga anak. Tungod kay dili limpyo ang among tubig kay gikan man kini sa balon or sa spring. Alas 4 among mga estudyante sayo kay maadto kay gapila karon ay sa manglabami adto pa mi sa pa magbaklay. Ang kasinatian sa barangay Kinarom nga wala pay limpyo nga tubig
ang sakit nga mudagsang sa mga katawhan, sari-sari. Gani naka-experience pa kami sa mga malnutrition. Miabot ang proyekto sa BUB kundiin ang DILG usab nagatabang, nagapahiluna sa pag-arrange, sa pag-plaster sa mga gimbuhaton. Abi nako og dili gyud siya madayon tungod kay sa kalayo o sa kalisod sa dalan, pero sa pagtinabangay sa mga ideya sa mga barangay official, DILG o sa munisipyo nga mga official, ilabi na sa pamunuan ni Mayor Florinito Toto Gonzaga, nga kundiin dako kayo usab ang panglantaw nga mapabag-o ang kahimtang sa maayong panglawas sa mga kabataan, ilabi na sa barangay Kinarong. Ingno nato nga naa may sakyanan, so kita kaayo sa karsada nga dili masudlan og four wheels, gani bisag motor dili pud yun pasabol kaayo ang dalan. Gi mano-mano tao ang naglukdo sa mga materialis, so mauto nga nakabot yun ang proyekto sa BUB, sa DILG. Karon naabot ang BUB, kanang yahay na ang amo ang paminaw kay manglabami na nami sa amo ang banyo o miinom pud mig tubig na nasa mong sulod sa mong balay. Ilabi na gyud sa mga sektor sa IP, dako gyud ang pagpasalamat kay bisan sa matag sityo, daghan ang mga IP nga nagpuyo pero nakaangko na gyud sila og limpyo nga tubig. Tungod kay ang gobyerno nagtan-aw pod sa panginahanglanon sa labi na dinhi sa among barangay. The project does not only focus on providing potable water for drinking, but most importantly, it advocates proper hygiene and sanitation. So ito yung mga paraan, number 1 hanggang number 7, so basahin ang number 1. Basahin ang mga kamay sa malinis at dumadaloy na tubig. The SAD project redounds to its success due to its best practices implemented, such as with complete papers from the needed stakeholders' departments. Mapadayon ba ang proyekto sa BUB? Kana 100% nga among ipasalig sa ato ang DILG nga kundiin mapreserba ang source sa tubig, maprotektohan ang mga kalasangan ug ang kakahuyan nga maoy tinubdan sa ato ang source sa tubig. Ang matagal na adhikain ng bayan ng Macpet na makarating sa bawat tahanan ang malinis at masaganang daloy ng tubig ay natupad na. Walang imposibleng panaginip sa mahigpit na pananalig mula sa masigasig at mapayapang bayan ng Macpet. Maraming salamat po sa programa ng BUB DILG.
The municipality of Moalboal lies along the southwest coast of the province of Cebu, approximately 89 road kilometers from the Cebu city, one of the LGUs belonging to the 7th district of Cebu province. As per cadastral survey, its total land area of approximately 7,291 hectares is about 1.65% of the total area of Cebu province. It is composed of 15 barangays. Moalboal has been identified and defined as a famed tourist destination for both local and foreign nationals. It has laudable coastlines, beautiful and real white sandy beaches, a magnificent underwater paradise, one of the best scuba dive capitals of the world. It cannot be denied that we really need these two projects, this BOB potable water project system in Barangay Bugho and the 2017 local core road EDM project in Barangay Bugho. This barangay has been suffering for so long for this lack of water. Panahon nga wa mi tubig, nya wa pa may karsada sa una, perting danguga kay adto mami sa ubos magkabo. Yung BOB project nyo, yung binigay nyo sa Moalboal, kasi yung tubig na portable water, ma'am, sa Bugho, for a long time, talagang matagal na silang naghihintay doon. Talagang para sa kanila, parang blessing from heaven na yon, kasi yung pinaka-basic needs natin talaga yung tubig. I am Felipe Baga. I am a resident of Bugho, Moalboal, and a principal of Bugho Elementary School. Actually po, nung wala pa yung BOB water project, our children are suffering from the problem of having potable water. Noon, mag-iigib pa kami ng tubig sa dam para may pangligo, pangsaing, at panglaba. Malaki po talaga ang naitulong ng BOB sa amin, lalo na sa aming mga mag-aaral. Dahil mas nabibigyan po namin ng oras, gaya na lang po ng paggawa namin ng assignment, mga project, at hindi na rin po kami nahuhuli sa pagpasok sa paaralan. Nangayo gumigdako kayong pasalamat sa gobyerno nga gitagaan mi ani nga proyekto. Masiminto unta ng among karsada patubang dito sa tubig. Ay haron hayahay na ang paglusot-lusot sa kanang mga sakyanan nga mag-inspeksyon sa tubig. Ako si Angelo Sales Vienos at ngayon na punong barangay sa Barangay Bugho, Moalboal, Cebu. Malaki ang tulong at kaginhawaan na nabigay ng proyekto ng BOB dahil yung mga tao dito hindi na mahirapan magkuha ng tubig mainom dahil nandoon na sa kanilang pamamahay. Ang kalidad talagang malinis na tubig na mainom. Since water is life, so everyone, every living organism is dependent on water for survival, di ba? So it's really a good advantage for everyone here in Bugho that we have that potable water project from the LGBOB. Malaking tulong, malaking kaginhawaan ang binigay sa gobyerno. Ang gobyerno natin ay talagang tinitingnan yung kahirapan ng barangay, tinitingnan yung mga pangangailangan ng mga mamamayan sa barangay. Actually, isa lang yung pinakahihiling naming proyekto ngayon. Dapat sana magkakaroon na Bugho Integrated School
na sana ngayong susunod na pasukan, maging open na yan para hindi na mahihirapan yung mga kabayan, yung mga mag-aaral natin sa elementarya, pumunta pa dun sa malayong lugar para makapag-aral sa sekundarya. Kasi malaki ang area namin, saka malaking lugar, maraming mga estudyante ang hindi na mahirapan ba. Madali lang sa kanila ang pagpunta sa eskwelahan dahil nandito na sa barangay. In Barangay Basdiot, being a tourist destination area, this road project helps a lot for our tourists as well as the local people there living in Barangay Basdiot. In behalf of the people of Malboal, we would like to express our thanks and appreciation to the national government for giving us these projects, specifically the DILG, and we hope that with these projects, after we have already completed it, we could receive another project from the national government, and we are going to commit that we're going to protect these projects so that it would last a longer time. Malaking programa, malaking bagay ang tubig sa isang barangay na kung saan matagal nilang pinangarap na magkaroon ng sariling tubig na hindi na sila mahirapan at lalong hindi na sila salat sa mga bagay na kinakailangang gamitan ng tubig sa kanilang barangay. 2015, nang magkaroon ng BUB program ang DILG, nung magawi kami sa Barangay Tibo, isa sa pinakamalayong coastal barangay ng Panganiban, simula nang sila'y manirahan doon, malaking problema na nila ang source ng tubig na kanilang gagamitin sa pang-araw-araw. Ito yan, mas sabi ng mga tao na magaan na yung mga pang kabanlaban na lang mas araw naman laba. Yun mapunta sa sapa, simanahan tayo. Kaya kadakoroan ng kapasalamat na taong barangay sa BUB na nagkaikan maning tubig na araw niyan na napaharami sa baryo yung tubig. Mas magaan na yung pagkuha niyo. Ano ninyong pa talagang ipang tubig? Kahapon ako ng tabo. Bukod dyan sa iinutong ko yung amo, pag puno na yamong mga butangan, doon naman sa gusto magpatabo. Tabuan ko naman yan.
hanggang kaya pa, sige sana. Minto, ulit naman, kanagaling tubig na. Sa masakit, yung bukong sanay, nasakitan, yung sanay na, medyo okay naman. Nakatabang. Sa sinapagi? Sa, dati pa burbil akod to nito, kurang na yung pagkuha ko to ng tubig, kaya kanagaling tubig sa bari. Ayos, para sa ako, ayos ang ikandyang tubig talaga. Nakatabang talaga sa barangay. Nakatabang talaga sa amo. Pati kung yan na kung yan na water system dyan, siguro naisyan, pero ako nga sa sapa. Gaborbiltanin mga tubig. Kaya nakuro man na talaga nakatabang. Ako ang caretaker nitong among water system sa barangay. Ano na yung DILG, sa BUB. Tuwagig man sana ang maintenance nito, isagra lang, kakalaga ni 165. Bali, abot ni 3 buran lang yon. So yung ako yan, tiga lipyanin tong tangke, abot ni 2 buwan, lipyan ko to. Yang filter ako mismo pinaka-main. So ito yung panya sa palit ng chlorine. Ako rin. Saka ako na rin sa lahat. Ako rin pang-apat na project na to ng water system sa barangay. So ito ang nag-lead talaga. Ayun, mahigit 2 taon na siya. Wala pa naman aberiyang nangyayari. So maganda rin po sa amin. So kaya hindi masyadong hindi dati noon kami pupunta pa sa baba, hihig ng tubig. So bali, malaking tulong talaga siya. Nung mag-research ang ating IT sa pamamagitan ng internet, nakuha niya ang data ng isang kontraktor na ang ini-implement ay rampam technology ng water system. Subalit, makikita natin na nagkakaroon lang ito ng halos 1,000 maintenance kasama ng honorarium na binibigay sa caretaker. Isang napakagaan at isang napakatipid na water system sa isang lugar na kung saan ang tubig ay sadyang napaka-importante. kadakor na problema yung adin na nakasalalay ng tubig. Inot, syempre sa kalinigan ng mga bata. Masakit. Community. Syempre, buko ng kung iniisip nila dati na kasinakit na makaipon ng tubig sa loob ng ilang baray. Hanyo na hawak kamay na nila yung gripo na sa kali lang sa gilid ng kali. Nakaugod na sila maski anong oras, yung pagkaaga, pagkaudto, pagkahapon na pangangaipo sa tubig, kadinari na nilang nakukuha. Saludo kami sa mga programa ng DILG. Sana'y ang inyong patuloy na pagtulong sa mga LGU, lalong-lalo na nasa 5th at 8th class municipality na kung saan sadyang kailangan ang external sources para lamang ang kanilang mga pangarap, ang kanilang naipangako sa taong bayan ay matupad at maibigay ng lubusan ang tunay na serbisyo na ini-expect ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa lahat ng programa ng DILG. Kailangan kayo ng local government unit dito sa Pilipinas.
Magandang araw! Ano ba ang special sa buwan ng October? Ang October ang ikasampung buwan ng taon. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October! Pang-sampu nga! Pero alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit espesyal ang buwan ng October ay dahil sa buwan na ito ipinagdiriwang ang Global Hand Washing Day! Sa Global Hand Washing Day, ipinapaalam sa lahat ng tao sa buong mundo kung gaano kaimportante ang paghuhugas ng ating mga kamay, lalo na ngayong may pandemya. Kayo, alam niyo ba kung bakit importante ang paghuhugas ng ating mga kamay? Naghuhugas po tayo ng kamay para po maiwasan natin ang pagkalat ng bakterya. Maiwasan ang mga sakit upang mapanatili nating malinis ang ating kamay. Para mapanatiling ligtas at malusog ang ating sarili, pati na rin po ang ating mga mahal sa buhay. Importante po maghugas ng kamay para po mawala ang germs sa ating mga kamay. Para mawala po yung germs and bacteria and dumi po sa kamay. Kailangan po nahugas ng kamay kasi may virus. Dumudumi po ang ating mga kamay dahil po humahawak tayo ng mga bagay na may germs na hindi natin nakikita. Sa panahon po ngayon, hindi po natin nakikita yung virus. Kaya ang kailangan na lang po natin gawin is yung protectionan po yung sarili natin. At sa pamamagitan po nun, kailangan po natin maghugas ng kamay. Yung tamang paghugas po ng kamay. Maghugas po tayo ng kamay para maiwasan ng virus. Wow! Ang gagaling ng mga sagot nyo, ha? Napaka-importante talaga ng paghuhugas ng kamay para maiwasan ng mga sakit. Pero, paano nga ba ito nangyayari? Mukhang kailangan muna nating alamin kung paano nagkakaroon ng sakit na kagaya ng COVID-19 ang mga tao. Ang mga impeksyon at sakit na kagaya ng sipon, ubo, pati na ang COVID-19 ay galing sa mga mikrobyo at virus o mga sobrang liit na viral na ahente na sa sobrang liit ay hindi na natin nakikita. Kapag nakapasok sila sa ating katawan, nagpaparami sila. At sa pagdami nila, sinisira nila ang ating kalusugan. At kapag nasa loob na sila ng ating katawan, pwede naman nating mahawahan ang mga tao sa paligid natin. Pero paano nakakapasok sa ating katawan ang sakit gaya ng COVID-19? Kapag nagsalita, bumahing o umubo tayo, naglalabas tayo ng droplets na may mikrobyo. Maaaring mapunta ito sa ibang tao at makapasok sa kanilang ilong, mata o bibig. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, kailangang nakasuot tayo ng mask para mapigilan ang pagkalat ng COVID virus. Pinipigilan ito ang virus na makalabas at makalipat sa ibang tao. Malaking tulong din ang pagsunod sa physical distancing na 1 metro o higit pa dahil hindi makaaabot ang virus mula sa isang tao papunta sa iba pag ganito na kalayo. Maaari ding maipasa ang sakit kapag nahawakan ng ibang tao ang isang bagay na may mikrobyo o virus. At kapag naipahid o naidikit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ilong, mata o bibig. Sa ganitong paraan, makakapasok sa kanyang katawan ang sakit. Dito makikita ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Kung maghuhugas ka matapos humawak ng mga bagay, maaari mong matanggal ang mikrobyo mula sa iyong kamay bago pa man ito makapasok sa iyong katawan. Nakita niyo yun? Kapag humawak tayo sa bagay na may mikrobyo o virus, pagkatapos
pagkatapos na idikit ang kamay sa mata, ilong at bibig natin, makakapasok ang bakterya at virus sa ating katawan at magkakasakit tayo. Ibig sabihin, kailangan nating linisin palagi ang ating mga kamay para hindi tayo mahawahan ng virus. Kaya naman importante, lalo na sa panahon ngayon, ang frequent hand washing o madalas na paghuhugas ng kamay. Tara, mag-experiment tayo para makita natin kung paano natatanggal ng paghuhugas ng may tubig at sabon ang mga mikrobyo sa ating kamay. Maaari nating subukan ang eksperimentong ito. Mga bata, magpatulong sa inyong mga magulang sa paggawa nito, lalo na sa paghahanda ng mga gamit, ha? Kagaya ng petroleum jelly o oil at glitter. Una, lagyan ng petroleum jelly o oil ang inyong kamay. Tapos, maglagay ng glitter at ikalat ito sa inyong kamay. Isipin natin na ang glitter na ito ang mikrobyo o dumi na nakuha natin sa paghawak ng mga bagay. Pagkatapos, subukan nating hugasan ang ating kamay gamit lamang ang tubig. Tingnan ninyo, meron pa rin naiwang glitter o mikrobyo. Ngayon naman, subukan nating tanggalin ito gamit ang tubig at sabon. O diba? Malinis na! Nakakatulong ang sabon sa pagtanggal ng dumi at mga germs sa ating kamay, kaya importante na lagi tayong maghugas ng may tubig at sabon sa loob ng 20 segundo. Pabulain nating maigi ang sabon para siguradong tanggal ang mikrobyo. Ngayon naman, pakinggan natin ang kwento ni Juanito at Maria tungkol sa paghuhugas ng kamay. Uy Maria, tignan mo yung manok. Kain tayo. Kadiri, nagugas ka ba ng kamay? Nakalimutan mo na ba ang itinuro sa atin o isang linggo? Sinabi ni teacher magugas ng kamay gamit ang sabon, lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Ayos lang yan. Nagugas na ako ng kamay. Ito, tikman mo tong manok. Hindi ayos yun. Pasensya na, hindi kita nakitang magugas ng kamay. Tama naman si Maria. Hindi pa nga naguhugas ng kamay si Juanito buong araw. Hindi natin alam kung anong mikrobyo ang nahawakan niya. Kadiri, nagugas ka ba ng kamay? Mga bata, bakit biglang sinabi ni Maria na kadiri? Ano sa tingin nyo? Sinabi ni Maria ang kadiri dahil kumain si Juanito nang hindi muna naghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Salamat, teacher! Yak! Kumain si Juanito ng fried chicken nang hindi naguhugas ng kamay! Kadiri, di ba? Naroon pa ang mga mikrobyo sa mga kamay nang isubo ang pagkain. Dapat, pagkatapos gumamit ng banyo, maghugas muna ng kamay para matanggal ang mga mikrobyo. Kailangan malinis ang mga kamay bago kumain para hindi magkasakit. Ilan ito sa mga tinatawag na critical times sa paghuhugas ng kamay. Ano ba sa tingin ninyo ang critical times o ang mga importanteng pagkakataon kung kailan tayo dapat maghugas ng kamay? Isipin ninyo kung ano ang mga ginagawa natin kung saan nalalagyan ng dumi ang mga kamay. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para sumagot. Kung isa dito ang sagot ninyo, tama kayo!
Alam na natin ngayon kung bakit importante ang paghuhugas ng kamay. Pero, paano nga ba ang proper hand washing? Tara! Sabayan nyo kami sa song and dance number na ito ng tamang paghuhugas ng kamay! Basain ng tubig mga braso at kamay. Sabunin ang mga ito, pati ibabaw at pagitan. Paulit-ulit itong gawin kahit 20 segundo lang. Panlawang mabuti at saka pahanginan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay. Isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay. Daan sa malusog at maunlad na buhay. Basain ng tubig mga braso at kamay. Sabunin ang mga ito, pati ibabaw at pagitan. Paulit-ulit itong gawin kahit 20 segundo lang. Panlawang mabuti at saka pahanginan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay. Isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay. Daan sa malusog at maunlad na buhay. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay. Isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay. Daan sa malusog at maunlad na buhay. Pinagpawisan at nag-enjoy ba kayo sa ating sayaw? Gamitin natin ang mga galaw na natutunan natin para alamin ang tamang paghuhugas ng kamay. Clap. Sa ibabaw. Sa pagitan. Sa kabila naman. Hanggang dito. Banlawan sa malinis na tubig, tsaka ipatuyo sa hangin. At yan, ang tamang paghugas ng kamay. Ngayong alam na alam nyo na kung paano maghugas ng kamay, handang-handa na tayong sumali sa selebrasyon ng Global Hand Washing Day! At para i-welcome tayo sa Global Hand Washing Day, narito si Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Taon-taon, tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ng Kagawaran ng Edukasyon ang Global Hand Washing Day sa ating mga paaralan. Kadalasan, marami tayong mga ginagawa, mga programa, activities para talagang ipaunawa sa ating mga kabataan ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Inaanyayahan ko ang ating mga mag-aaral, magulang at mga guro na gawing habit o automatic maging kagawian itong paghuhugas ng kamay para mapanatili ang kalusugan ng mga bata. Isa itong halimbawa kung paano maipagpatuloy ang pag-aaral at pagkakaroon ng bagong kaalaman ang ating mga learners kahit may pandemya at wala sila sa ating mga pisikal na paaralan. Ipagpatuloy ang paghuhugas ng kamay. Walang bata na kailangang maiwan, walang bata na kailangan tumigil sa pag-aaral dahil ang Kagawaran ng Edukasyon ay nakahanda upang tuparin ang paniniwalang ito. Tandaan natin na ang handang isip, handang bukas. Kita nyo na, kahit nasa bahay tayo, pwede pa rin tayong matuto. At kailangan talagang ipagpatuloy ang pag-aaral dahil ito ang susi ng inyong tagumpay sa inyong paglaki. Ang isip na handa, nakahanda rin para sa kinabukasan. Kagaya nga ng sabi nila, handang isip, handa bukas. Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod!
Water is a fundamental human need, used for personal consumption, domestic use, and irrigation, among others. Yet at present, not everyone has access to water, let alone safe drinking water. In the Philippines, almost 13 million people collect their water from unsafe sources. Sanitation protects our water sources, public health, and the environment. Unfortunately, the provision of sanitation programs has not yet been prioritized in the Philippines. More than 4 million Filipinos still practice open defecation, while 2 million Filipinos use unimproved sanitation facilities. Ang pagkakaroon ng ligtas na tubig at sanidad ay isang karapatang pantao at hindi pribilehiyo na may itinatangi. Noong taong 2000, mayroong 189 na bansa na nagkaisa upang sugpuin ng matinding kahirapan sa pagpasok ng bagong milenyo. Kaya dito, nabuo ang 8 Millennium Development Goals o pinatawag nating MDG na pinangungunahan ng United Nations Development Program. Isa dito ay ang number 7, Ensuring Environmental Sustainability o siguruhing mapanatili ang kalikasan. Isa sa mga layunin nito ay mapadami ang populasyon na mayroong ligtas na tubig at sanidad sa taong 2015. Dito sa East Asia, ang populasyon na may ligtas na tubig na maiinom ay lumago mula 72% noong 1990 sa 90% noong 2015. Samantalang ang sanidad ay lumago mula 72% hanggang 77% ng parehong taon. Ito ay makabuluhang katuparan, ngunit hindi pa ito sapat. Marami pang dapat gawin. Para mapadayon ang mga maayong resulta nga nakabut sa Millennium Development Goals kon MDGs, ang mga lideres sa 193 ka mga nasud nagkasinabot para magbugna og bag-ong tumong pangkalambuan kaniadtong Setyembre 2015. Mao kini ang Sustainable Development Goals kon SDGs. Nahilakip diri ang goal number 6 o pagsiguro sa availability ug malahotayong pagdumala sa water and sanitation services para sa tanan. Para makaabot kining mga tumong, ang nasyonal na panggamhanan nagmugna og mga plano pinaagi sa Philippine Development Plan 2017 hangtod 2022 ug ang baguhay lang na Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan tuig 2018 hangtod 2040. Pinanguluhan sa national government ug pagtinabangay sa mga nagkalain-laing ahensya ug tanang stakeholders ang bisyon sa kanina hisgot na master plan kay ma-realize. Mao kini ang rason nga nakipag-alayon kita sa mga nagkalaing-laing organisasyon ug nagmugna og ginatawag na Regional Watson Hubs. Ang Regional Watson Hubs o tinatawag nating R-Hubs ay kabalikat ng DILG sa pagpapatupad ng capacity development programs upang sanayin ang mga local government units, water service providers, civil society organizations sa pagpaplano, implementasyon at pagmamanage ng water supply and sanitation facilities sa paraan na mapapanatili sa habang panahon. Ang pagbuo ng R-Hubs ay isa sa mga resulta ng MDG Fund 1919 na sinusuportahan ng UNDP Joint Program para maabot ang mga mahihirap na magkaroon ng akses sa ligtas na tubig at sanidad. Nagsimula ang R-Hubs noong 2012 sa 10 rehiyon na may 12 member institutions at ito ay lumago sa 70 member institutions sa kasalukuyan at ito ay binubuo ng mga universidad, water districts, civil society organizations at pribadong sektor. The functions of R-Hubs are provide knowledge, information, and expertise on water, sanitation, and hygiene, extend advice and guidance to waterless LGUs and communities on how to access water supply and sanitation services, capacitate and empower LGUs through training and innovative learning approaches, create and maintain a pool of resource persons and trainers that can be tapped for project monitoring, training, coaching, and mentoring of LGUs and communities. Offer use of human resources and facilities of member institutions to LGUs and communities on matters related to water, sanitation, and hygiene. Monitor and evaluate the performance of LGUs and communities. Document experiences in water, sanitation, and hygiene programs, derive lessons and determine mode of practices, and engage the DILG and other concerned government agencies in assessment and consultations.
Sukad sa pagmugna kaniadtong 2012, aduna nay 1,334 ka mga lokal nga panggamhanan ang nahatagan og assistance ni Regional Watson Hubs. Nagpadayon og nagkadaghan ang hagit sa water supply and sanitation sector, ilabi na ang hagit sa climate change. Walay dakong hagit na di masagubang kung magtinabagay ang tanang katawhan para sa malaho tayong kaugmaon.